At pipili sila, gaya ng sinabi ng Biblia, pipili sila ng mga guro na ayon lamang sa kanilang pita. Ano bang pita? Hindi naman, brother Joe, wala kaming pita, hindi kami nainom, hindi kami nababae, hindi kami nanakaw, hindi kami lahat ng bagay, wala kaming pita. Pag ikaw namimili ng mga salita na ayon lamang sa gusto mong marinig, pita yan. Kaya nga sabi rito, pero yung mga tao na yan, tumatawag yan sa Panginoon, gaya ng sabi ko, Mateo 7:21, no? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maraming mga bagay tayong pag-uusapan, malawak yan tungkol sa kalooban ng Panginoon. Walang perpekto, oo, walang perpekto, wala kahit isa. Paano ba tayo naging perpekto? Kami pag ating pag-usapan yan. Basahin muna natin to. Darating tayo dyan sa part na yan, isa-isayin natin yan dahil naka-outline na to. No? Sabi rito, Mateo 7:21 hanggang 27, sabi rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok ka rin ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Alam mo, ang pagtubad sa kalooban ng Panginoon, talaga napakahirap. Lalo pag hindi ka binago sa espiritu at katotohanan. Magkukunwari ka lang talaga. Talaga magiging plastic at hipokrito ka lang. Totoo yan. Kasi wala nakahanap sa Diyos. Ang Diyos talaga ang naghanap sa atin. No? At ang Diyos ang tumawag. Hindi tayo ang tumawag sa Diyos. Maraming tumatawag sa Diyos pero hindi sila tinawag ng Diyos. Ay, kasakit. Maraming nakakilala, nagsasabi na kilala nila Diyos pero hindi sila kilala ng Diyos. Ay, kasakit. Pero totoo yan. No? Ayun ang sabi ng Biblia eh. No? Hindi sila nakikilala. Sila kayo mga magagawa ng katambalasanan. Hindi nakikilala. Kilala ba ng Diyos? Pero tumatawag sila ng Diyos. Kilala nila, maaaring kilala nila ang Panginoong Hesus Kristo. Pero hindi nila kilala. Pag hindi mo kilala ang kanyang kalooban, hindi mo kilala ang Panginoong Hesus Kristo. No? Kasi pinipilit lang sundan ang kalooban. Kaya nahirapan silang ipul ang pagsunod sa kalooban. Pag ikaw lang gumawa ng sarili mong kalooban, hindi ka makakapasok sa kalooban ng Panginoon kung walang kalakip na pananampalataya. Alam mo bakit nahihirapan ang mananampalataya sundin ang kalooban ng Panginoon? Ang way kasi ng pintuan ng Panginoon na hindi yung pagpilit mo sundin ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa inyong paraan makatao. Ang pintuan ng Panginoon ay pananampalataya. Kasi pag sumampalataya ka, dito yung verse mo, basahin natin yan, tutulungan ka ng iyong pananampalataya para makasunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kasi sino ang gagawa nun sa'yo? Yung banal na espiritu na nakapasok na sa'yo. Ako'y tumutuktok. Pagbuksan mo ko, sino mang gusto mong makakasalo ko. Diba? Yun na yun. Sa pamagitan ng pananampalataya mo, pag bumukas na yun, pag binubuksan mo na yun, papasok ang Holy Ghost doon, at tutulungan ka noon sa iyong lamang mahina na kumukontra sa salita ng Panginoon, at siya ang gagawa noon upang makasundan mo ang salita ng Panginoon. Dahil bini sa binhi ang siyang nagkakatugon doon. Parang sa isang asawa, bakit ganun na lang ang ibig ng asawa mo nung kayo nagliligawan pa at kayo nagkakaanuan pa, nagkakaligawan pa sa bagay sa umpisa, no? Na hindi dahil sa kayo nagkagustuhan o napabaw doon dahil sa magaling mangligaw ang lalaki, kundi kung mayroong mga pinili bago maitatagan sa libutan, mayroon na mga tadyang ang bawat isa o mayroon na mga soulmate ang bawat isa, no? Na nakatalaga ng babae para sa iyo. Kaya nga may mga tao na kahit kasal ka sa papel, basta hindi mo yung soulmate, talaga maghihiwalay. No, masakdal ang soulmate sa harap ng Panginoon, ang kasal sa Panginoon, yung vow sa bawat isa. No, na totoo, mula sa puso, kasi mayroong nag-iibigan na pera lang hanap, di ba? May mga ganyan mga nag-asawa. Kaya sinagot ko lang ang aking asawang Amerikano, kaya naghanap ako ng iba para dumami ang pera ko. Di ba? May mga ganun. Nandun na sa Amerika ngayon. Oh. At dahil sa pera, mahal niya palang pera, hindi niya pala, di ba, niloloko lang nilang kanilang sarili. Paano sila nagiging mamasaya ng ganoon kung ang hanap lang nila sa mag-asawa ay pera lang? Di ba, hindi totoong nag-ibigan, mga plastic sa sarili nila? Oh. Ganun lang din. Minsan yung ibang mga sa dalhin natin sa spiritual, meron pumapasok sa simbahan na hindi naman totoong mahal ang Panginoon. Ang gusto lang nila doon, barkadahan, ganun din, may pera din, may pera sa ministry, o kaya dahil makatugtog, o kaya may mga chiefs, o may gustong ligawan, o may mga iba-ibang mga part. Ang mga ganun, hindi talaga totoong pagsamba. Sabi ng Biblia, hinahanap ko ang pagsamba sa espiritu at totohanan. Ayun ang totoong relation sa Panginoon. Yung tamang pagkakilala sa Diyos. Amen. Nagbabaw ka. Ibig sabihin, pag nagbaw ka sa Diyos ng totoo mula sa iyong puso, ibig sabihin, tadyang mo siya o binhi ka ng Diyos. Sa pag nagbaw ang asawa na totoo sa kanya mula sa kanyang puso, sabi ng Biblia, kasal na kayo sa harap ng Panginoon. Nagbaw ka.
Kasi ibig sabihin, tanda yun na may soulmate kayo sa bawat isa. Pagtotoo mo lang sa iyong puso. Sa hirap at ginhawa man. Ganon din sa Panginoon, di ba? Pag tinanggap ang Panginoon, maraming pagsubok, sa hirap at ginhawa man, hindi ka sumusuko. Literal type spiritual. Ika'y bumalik, masasalita, sundan mo kalooban niya, pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik, masasalita,